وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating subject na akida, ang pinakahuling paksa na ating natalakay sa huling episode last week ay ating inumpisahan talakayin, banggitin ang mga grupo, mga kategorya ng mga grupong nalihis o naligaw sa paksang Asmaullahi wa Sifatihi, mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So binanggit ng ating Sheikh rito bilang panghuling paksa, topic sa bagay na ito, sa kabanata na ito, ay binanggit niya yung mga kategorya ng mga grupong nalihis, naligaw, at binanggit niya yung mga pangangatwiran, dahilan kung bakit sila nalihis, at yun na nga binanggit natin yung mga kasagutan, paglilinaw sa kanilang mga syubha, mga pangangatwiran, mga logical basis sa pagkalihis, pagkaligaw nila sa mga pangalan at katangian, mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So binanggit ng ating Sheikh rito yung apat na kategorya, at inuna natin yung ahlut tamthil, yung mga taong nagbalabis sa pagpapatibay, pagtitibay sa mga pangalan, katangian ni Allah hanggang sa sila'y humantong sa tinatawag na tashbih, pagtatamthil, hinalimbawa nila, hinihambing nila ang mga katangian ni Allah sa mga katangian na tinataglay ng mga nilalang. At ito ay sinagot natin na ito ay kufur, kawalan ng pananampalataya, at ito ay kaligawan, pagkalihis. At binanggit natin yung mga syubha at yung mga kasagutan nila. Ikalawa, binanggit natin kabaliktaran naman sa ahlut tamthil o yung mga musyabbiha, tinatawag na ahlut ta'til, yung mga taong tumanggi, itinanggi nila yung mga pangalan, katangian ni Allah na sila tinatawag na mga mu'attila. Bagamat binanggit natin na ang pagtata'til ay may dalawang kategorya, dalawang uri, ta'til kulli, ta'til juz'i. At itong mga mu'attila, sila na yung mga tinatawag na mga Jahmiya, Mu'tazila, Asy'ariyah, Kullabiyya, Maturidiyya, ito yung mga napapaloob sa tinatawag natin na mga mu'attila. At binanggit natin yung dahilan nila, yung syubha nila na kung saan nagmalabis sila sa pagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa nagresulta upang ipawalang bisa, ipawalang saysay ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binanggit po natin yung mga syubha nila at yung kasagutang paglilinaw, pagtugon, kasagutan sa mga logical basis, mga kuro-kuro kaisipan na mga batayan na wala sa Quran Sunnah na bilang naging syubha nila at sinagot ng ating Sheikh rito at binigyan nating linaw sa huling episode at maaaring yung i-review. Ngayon naman, ikatlong tatalakay natin dito yung tinatawag na ahlut ta'wil, al-ahlut tajhil. Sa totoo lang mga kapatid, itong mga mu'attila ay nasasaklaw nila ito, ginagamit din nila, kabilang din sila sa mga kategorya o mga grupong ito. Dahil itong mu'attila, pagkaraan nila ita'til yung mga katangian, gumamit sila sa ta'wil. Ginamitan nila ng ta'wil yung mga katangian. Mamaya tatalakay natin. Kaya kabilang itong mga mu'attila, mga mu'awwila din sila. Nagtata'wil sila. Inililihis nila yung mga katangian ni Allah at meron silang kabilang din sila sa tinatawag na ahlut tajhil. Ito yung mga taong nagsasabing ang tafwid. Ito anong ibig sabihin ng tafwid, yung ahlut tajhil? Ito yung paksa natin sa araw na ito. Ang mahalaga, itong mga mu'attila ay napapaloob din sila dito sa ikatlo at ikaapat na ito. Ikaapat na ito dahil ginagamit nila itong kabilang sa saligan nila, kabilang sa usul, mga kapatid, saligan nila sa akida, yung ta'wil at yung tafwid. Mamaya babanggitin natin itong mga terminolohiyang ito. Sabi ng ating Sheikh rito, ikatlo, thalithan ahlut ta'wil. Sabi ng ating Sheikh,
الذين اعتقدوا أن بعض نصوص الصفات كالصفات الفعلية والخبرية لا تدل على صفات حقيقية لله تعالى فاتفقوا يبحثون عن معاني أخرى يحملون النصوص عليها بلا دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهر إلى خلاف ظاهر مسمين تحريفهم هذا تأويلا. Ibig sabihin sila yung mga tao, mga naniniwala, mga lihis na naniniwala ng ilang uri ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng sifat fi'liya, tulad ng yung istiwa, yung maji, o di kaya tulad ng sifat khabariya, halimbawa nito yung yad, ay hindi dapat paniwalaan at pagtibayin ayon sa literal nitong kahulugan. Kaya ang ginawa nila ay naghanap sila ng ibang kahulugan, no, na kanilang ipinangahulugan sa mga katangiang nabanggit na wala naman silang katibayan hinggil dito. So ito yung mga ta'wil, mga mu'attila, dahil sa kanilang paniniwala nila, anong ibig sabihin ito mga kapatid? Yung mga katangian, nabanggit natin to sa pamantayan natin na ang mga katangian ni Allah, kailangan paniwalaan natin to ayon sa literal nitong kahulugan. Magbigay tayo ng halimbawa. Isang halimbawa lang, istiwa. Ang kahulugan nito sa literal nitong kahulugan, irtifa, pagpapaitaas, pangingibabaw. So si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Si Allah, ang Rahman, ang Mahabagin, si Allah ay pumaitaas sa kanyang arsh. So paniniwala natin, dahil istiwa na unawa natin kahulugan niya sa Arabic na ang literal nitong kahulugan ay irtifa. Maging si Imam Malik, binanggit natin, nung siya ay nangangaral, sinabi niya, al-istiwa ma'lum, ilm, alam na yung kaalaman sa Arabic ng istiwa, pagpapaitaas, wal imanu wal kayfiyya, yung paraan mismo ng pag-istiwa ng Allah, hindi natin alam, pero wal imanu bihi wajib, pero ang paniniwala sa pag-istiwa ay obligado. So ayun lang ang sa ating paniwalaan, waswalu anha bida, yung pag-uusisa, yung kayfiya ng katulad ng ginagawa ng mga mu'attila na ito isang uri ng bid'a ayon kay Imam Malik. So sa kanila, istiwa, sabi nila hindi ito pwedeng ipangahulugan dito ang literal dahil sa mga maling pananaw, mga maling kaisipan, saligan. Sinabi nila, ibig sabihin may halin tulad natin siya sa tao na pumapaitas. Ta'alallah, ganyan yung kaisipan ng mga mu'attila na ito. O di kaya saan siya bago pa mag-istiwa, o di kaya nasasakupan siya, ganito. So puro mga logical basis. Iniwan nila yung aya na malinaw, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ipinawalang bisa nila ito, no? Sabi nila hindi pwede ito ipangulugan dito. Ang hakika, literal nitong kahulugan, kailangan bigyang kahulugan dahil sa mga maling pamatayan, maling mga saligan, pamantayan sa pagtatanto sa kaalaman. So tinanggi nila yung katangiang istiwa at ginamitan nila ng ta'wil, inilihis nila yung kahulugan nito, binigyan nila ng kahulugan yung istiwa, subhanallah, na walang batayan. Anong alimbawa ito? Sabi nila, istila, to the throne, subhanallah. So binigyan nila inilihis nila yung kahulugan ng istiwa para lamang sumang-ayon sa kanilang pansariling pag-unawa, pagnanasa, waliyudubillah. So ito ay kaligawan, pagkalihis, no? Napakalinaw na 7 aya sa Quran na si Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit niya na siya ay nag-istiwa. So paniniwala natin, hindi na natin yambing, hindi na natin uusisain, hawnes, paano, ilalarawan. So ganun, ito yung pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaa o di kaya ang mga Salafi. So sa totoo lang, sabi ng ating Shaykh, itong tinatawag nilang ta'wil, ang katotohanan nito, katotohanan ng gawain na ito ay isang uri ng tahrif. Tahrif is paglilihis. Inilihis talaga nila yung mga mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung kasagutan natin dito mga kapatid na binanggit ng ating Sheikh? Mashallah. No? Sabi natin Sheikh, awalan, kasagutan o tugon sa mga syubha nila na ito, na hindi daw pwedeng ipangahulugan ang mga sifat, katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayon sa literal nitong kahulugan dahil may hambing mo daw, may halintulad kung ano-ano yung mga dinadahilan nila. Anong sabi natin Sheikh rito? Una, tandaan natin, sabi natin Sheikh, si Allah subhanahu wa ta'ala lubos na nakakalam sa kanyang sarili at siyang lubos, no, na napakahusay magsalita. Ganon din ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na siyang pinakamaalam sa hinggil sa karapatan o that sarili ni Allah subhanahu wa ta'ala at siyang may mainam na pananalita
salita at may pinakamainam na hangarin sa umman na ito. Paano magagawa ng mga taong ito na pangungunahan nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga katangian ni Allah na magbabanggit sila ng mga ta'wil, mga paglilihis na hindi binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, kiniklaim ba nila na sila ay mas maalam kaysa sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga kaaya-aya o di kaya karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanallah, no? Ito lamang. So bakit nyo binibigyang kahulugan, nililihis nyo na hindi ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay bago pumanaw ay naging ganap na ang reliyong Islam, lalo na pa kaya yung mga patungkol sa akida at particularly sa kaalaman o di kaya paksang may kaugnay sa asma wa sifat na kung saan kabilang to sa tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So para nilang sinasabing hindi naging kompleto, hindi ginanap ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam yung pagpaparating at sila ang gumanap, subhanallah, no, ta'ala Allah, kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga pinaparatang ng mga lihis at mga ligaw na sektang ito. Ikalawang kasagutan, yan ang una, ikalawang kasagutan mga kapatid, sabi ng ating Sheikh rito, أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته ولا يصح تأويله إلا بدليل صحيح إلى آخر ما قال. No, para maunawaan niyo mga kapatid, ang salita kasi kataga may dalawang uri ito. Tinatawag na hakika at majaz. Ang hakika, literal nitong kahulugan. Ang majaz, ito yung figurative o di kaya mga matatalinhaga. Ibig sabihin, yung salita, gagamitin pero iba ang pinapangahulugan. Ito yung tinatawag na figurative o di kaya majaz, matalinhagang salita. Ang asal, original ng salita is papangulugan natin dito is yung literal nitong kahulugan. Kapag ginamitan mo ng majaz, kailangan mo magbigay ng dalil. Yun ang ibig sabihin ng ating Sheikh rito. So ito yung mga katangian ni Allah. Nang asal niya ay hakika, literal nitong kahulugan. Istiwa, al-maji, pagdating, pagmamahal, habag, no, sama, pandinig. Unawain na natin to sa literal nitong kahulugan. No? Pag sinabi mo, ang hindi to pwedeng ipanghulugan rito ang mga literal nitong kahulugan, kailangan gamitan ng majaz at ta'wil. Ito yung pangangatuwiran nila, kayo ang magbigay ng dalil. Saan sa dalil? Saan? Sa Quran na sinabi ni Allah na ang istiwa dyan ay ganito, istila o di kaya ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang istiwa, ang kahulugan niya istila. Ang mga sahaba, saan, bakit? Wala silang may papakita dahil sa kanila ito nagmula, dahil sa mga maling pamatayan. So ang original ng pananalita ay hakika sa literal nitong kahulugan. Saka natin gagamitan ng majaz kung mayroong dalil. Saan ang dalil nyo? Walang dalil. So kung gano'n, kung walang katibayan, kung ano pa lamang yung pinarating, inilarawan ni Allah at inilarawan ng mahal propeta, yun ang paniniwalaan natin. So napakalinaw po mga kapatid itong kasagutan na ito. Ganun din, ikatlo, yun ang halos kapareho din ng unang kasagutan natin na ang mahal na propeta sa pinalahanan tayo, sabi ng ating Sheikh, na ang mahal na propeta kadbayan linnas, no? Pinahayag sa atin, pinahayag ng mahal na propeta sa sangkatauhan ang ano pa mang ipinahayag sa kanya ni Allah, no? At siya ay ipinarating niya ito ng balagan mubina, napakalinaw na pagpaparating. Fala yumkin, imposibleng hindi iparating sa atin, pabayaan ng mahal na propeta sallam na hindi niya maiparating kahit isang detalyado lamang hinggil sa bab na ito, asma wa sifat, no, na kung saan ang mahal na propeta ay asadikul masduk, mapagkakatiwalaan, at siya ay propeta. So imposibleng hindi niya naiparating ng ganap na pagpaparating, no, ang lahat ng ang katuruan, lalong-lalo na yung paksa sa asmaullahi wa sifatihi na may kaugnayan sa zat ni Allah, no, ito ay malayo, no, sa malayo rito ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya paano magagawa ng mga taong ito, no, na sila ay gagawa ng mga makabagong katuruan na hindi itinuro, ipinarating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sino ang mas nakakaalam? Sino ang dapat nating sundin? Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam o itong mga taong ito, itong mga Jahmiya, mga ulama nila sa Mu'tazila o di kaya mga Syaira o di kaya mga Kullabiya? Sino ang lubos na nakakaalam? Walang pag-aalilangan na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang labis na nakakaalam dahil siya ay sugo propeta, at hindi ang gagawin lang natin saligan para matanggap ang ating ibada, ang ating akida ay dapat may batay sa Quran
at sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at ganun din yung mga ijma na pagkaisahan ng mga as-salaf as-salih. So napakalinaw ang kasagutan ng ating buting Sheikh si Dr. Ahmad Al-Qadi hafidhahullah hinggil sa mga syubha ng mga mu'attila na ito, hinggil sa paksang ta'wil, pagtatawil nila sa mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaapat, no, yung mga ahlut tajhil, mga taong gumagamit ng sinasabi nilang yung gumagamit ng tafwid, no, madhab nila, saligan nila, usul nila is yung tafwid. Ang sinabi ng ating Sheikh, alladhi ahlu tajhil sila alladhina i'takadu anna ma'aniya ma akhbara Allah bi an nafsihi aw akhbara biha wa rasuluhu majhulatul ma'na la ya'lamuha illa Allah wala sabila li ahadin ila al-'ilm biha wa yusammuna tariqatahum at-tafwid. Ano ibig sabihin nito? Itong ahlu tajhil, ikaapat, sila yung mga taong naniniwala na ang mga kahulugan ng mga katangian ni Allah, mga katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi alam, unknown, majhul. Hindi daw alam yung kahulugan ng mga katangian na ito. Yung istiwa, sabi nila, ang lubos na nakakaalam nito ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi natin alam ang mga kahulugan ng mga sifat na ito, subhanallah, no? Ito yung pananaw nila, pananaw ng mga mu'attila na ito, at si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang daw ang tanging nakakaalam nito at walang sinuman ang kayang malaman ito, at tinatawag nila ang kaparaanan na ito, itong tarika, itong paraan nila, manhaj nila, bilang tafwid. Na ibig sabihin po ng tafwid ay ipapaubaya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga kahulugan ng mga katangian. Hindi daw natin pangimasukan, no, ipapaubaya na natin kay Allah. Kaya sa kanila, papaubaya kay Allah, gagamitan ng ta'wil. Subhanallah. Nakikita niyo kung paano sila nalihis. Tinatanggi nila, tapos gumagamit sila ng ibang paraan na wala namang katibayan sa Quran, Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakalinaw na pagkalihis at pagkaligaw. So ito yung isa sa madhab usul ng mga mu'attila na sinasabi nila yung mga katangian ni Allah ay majhulatul ma'na, hindi alam yung kahulugan nito. Subhanallah. Kahit sino masasagot niya na masasabi niya na itong pananaw na ito, napakalaking pagkalihis at pagkaligaw. So magkaganon pa man sasagutin ng ating Sheikh, no? Dito sabi ng ating Sheikh, kasagutan sa syubha na ito, waradu alay minujo. Kaya ilan sa mga kasagutan, paglilinaw hinggil sa syubha nila. Sabi ng ating Sheikh, awalan, أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله الذي هو أشرف أبواب الدين موصدا فلا عقل ولا نقل يدلان عليه. Imposible, no? Imposible, sabi natin Sheikh, na hindi maaari na ang paksa ang kaalaman hinggil sa mga katangian ni Allah, na kung saan ito nabanggit natin ang mga pangalan at katangian ni Allah ay kabilang sa pinakamarangal at pinakamainam na kaalaman. Hindi maaari na hindi natin alam yung mga kahulugan nito, no? Kung maalala nyo, sabi natin, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpakilala siya sa pamamagitan ng kanyang isa sa mga pagpapakilala ni Allah hinggil sa kanyang sarili ay binanggit niya sa atin na mayroon siyang mga katangian, mga pangalan. Paano natin dadakilain? Paano natin makikilala si Allah kung hindi natin nauunawaan yung mga kahulugan ng kanyang mga katangian? Sabi na, wa huwal ghafurur rahim, si Allah ay mahabagin, mapagpatawad. Hindi natin naunawaan ang kahulugan ng mahabagin, maaway. Naunawaan natin. Kaya kapag tayo nagkakasala, tayo humingi ng kapatawaran dahil naunawaan natin na si Allah ay kapangalan niyang Ghafur at katangian niya siya ay nagpapatawad. Subhanallah. Ganun lamang. Okay? Si Allah ay nagmamahal, mahabba. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Si Allah ay minamahal niya yung mga nagbabalik loob. So naunawa natin na si Allah ay may mga katangian at naunawa natin yung mga kahulugan nito. Paano? Subhanallah. Ito ay, sa totoo lang, hindi na namamala na ito ay pangungutya. No? Pangungutya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga katangian o di kaya sa Quran, salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So paano natin, kung naunawaan natin yung mga ilang salita sa Quran, no, na binanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano pa kaya yung mga katangian ni Allah na may kaugnayan sa kanyang dhat, sa kanyang sarili? Subhanallah, no? Ito ay malinaw na paratang pagkalihis, no, pagkaligaw, no, pagkaligaw hinggil sa mga pangalan at katangian ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikalawa, sabi ng ating Sheikh, na kasagutan dito, tandaan din natin,
na si Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya to sa Quran, na ibinaba niya ang Quran sa pamamagitan ng wikang Arabic, na ang dahilan ay upang maunawa natin, magkaroon tayo ng pagnilay-nilay, pagnilay-nilay natin ng Quran. Anong sinabi ni Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira. Sa ibang ayat, liyadabbaru ayatihi. No? Ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aya upang kanilang pagnilay-nilayan, pagmuni-munihan. No? Pag bumababa yung aya, no? Pinagninilay-nilayan natin, kinukuha natin ng aral, no? Kung hindi natin alam ang kahulugan, paano natin pagnilay-nilayan ang isang salita, subhanallah. Paano natin maunaw, paano lalakas yung iman natin kung hindi natin naunawaan? No, nabanggit natin yung mga katangian, isa sa mga bungang idinudulot ng kaalaman ng asma wa sifat ay nadadagdagan yung iman natin, no, pagdadakila kay Allah. So paano natin kung hindi natin naunawaan itong mga katangian, mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah, nasasalungat niya yung mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin na ang mga kahulugan ay hindi alam yung kahulugan, hindi nauunawaan. Subhanallah, para mong sinasabi ng Quran ay para siyang mga letrang hindi natin alam yung kahulugan. Ta'ala Allah, makaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang ipinaparatang ng mga taong ito. Ikatlo, panghuling kasagutan sa mga taong ahlu tajhil, nagsasabi ng tafwid, no? Sabi ng ating Sheikh rito, أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين من سلف هذه الأمة ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانية إلى آخر ما قال. سبحان الله. Itong pananaw nila parang nangangahulugan at sinasabi nilang ang mga nauna sa atin, yung mga nabi, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at yung mga sahaba, mga tabiin, ay parang nilang sinasabing sila ay may kamangmangan, mga mangmang sa mga katangian at pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Para nilang sinasabing hindi nila naunawaan yung mga kahulugan at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? At ang nakaunawa ay itong mga taong ito pagkaraan ng mga salafus salih. Subhanallah. Para nilang sinasabi na dahil sila ay nagsasabing tafwid, pagkaraan ginamitan nila ng ta'wil at hindi gumamit ang mahal na prophet, ang mga sahaba ng ta'wil, ay para nilang sinasabi ang mahal na propeta at ang mga sahaba salafus salih ay mga mangmang hinggil sa mga kahulugan o kaya mga katangian ni Allah, dahil ang nagbigay ng kahulugan nito, ang labis na nakakaalam itong mga ulama nila na mga subhanallah, may mga maling saligan, maling pamatayan. Allahu Akbar. Subhanallah. So ito ay napakalaking pagpaparatang, no, pag-aakusa sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa mga salafus salih, mga sahaba, mga tabi'in. Subhanallah, paano nila sinasabi ito? No, na kung saan hindi naman gumamit ang mahal na propeta ng ta'wil o di kaya ng tafwid. Bakos nabanggit natin na halimbawa doon sa istiwa, binanggit natin yung mga dalil, katibay mula sa Quran, Sunnah at Ijma, ganun din yung uluwudat, yung kalam, subhanallah. Pagkatapos darating itong mga taong ito at sasabihin nilang hindi alam ang kahulugan. Subhanallah, sinong labis na nakakaalam? Sila o itong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na isang propeta at sugo, at ganun din yung mga sahaba na sila ay namuhay kasama ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinong labis na nakakaalam, may kaalaman? Ang mga sahaba o itong mga taong ito. Subhanallah. So kabilang lamang to mga kapatid sa napakalinaw na kasagutan ng ating Sheikh hinggil sa tinatawag na ahlu tajhil. Mashallah. So dito po nagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, mga brothers and sisters, ang ating pagtatalakay sa paksang asmaullahi wa sifatihi. Subhanallah. Kung inyong titignan, tinalakay natin ng detalyado ang paksang asmaullahi wa sifatihi sa 7 parts, episode o 7 bahagi. Subhanallah. Ito yung part 7 ng pagtatalakay na ito, dahil napakahalagang paksa po ito na dapat nating maunawan, dahil ito ay kabilang sa tauhid, kaisahan ni Allah. Pangalawa, may mga taong hanggang ngayon ay mga taong o kaya mga grupong nalihis na hanggang ngayon umiiral at dala-dala nila, pinapangaral nila itong mga lihis na pananaw at
may kaugnayan sila sa mga ibang lihis na pamamaraan, katulad halimbawa ng tasawuf, tasawuf sufi, na kung saan nalihis sa pamamaraan ng pagsamba, inadmit nila, no, inadapt nila. So kailangan nating maging aware tayo, maging maingat tayo sa kanila para hindi malihis yung ating akida, at ganoon din yung paraan ng ating pagsasamba, yung ating pagsamba. Lalo na yung mga taong ito na may pumasok sa kanila iba't ibang uri ng manhaj, katulad ng bid'ah hasana, mayroong mabuting bid'ah sa Islam. Kaya kung ano-ano yung mga bid'ah ang pagsamba ang kanilang ginagawa dahil meron silang panuntunan o kaya saligan na bid'ah hasana, waliyadu billah. So kaya maging aware tayo mga kapatid hinggil sa mga lihis na mga sektang ito, lalong-lalo itong mga nabanggit natin na mga mu'attila. So dito po mga kapatid, no, bilang panghuli, paunawa ko rin na dito rin nagtatapos yung mga kabanata paksa hinggil sa unang haligi ng al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung unang haligi ng iman, al-imanu billah, ay natapos natin sa 21 episode. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Yung al-imanu biwujudihi, yung tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyyah, tauhidul asma was sifat. Mashallah. So binigyang pinaliwanag natin ito sa detalyadong paglilinaw mula sa aklat ng ating Sheikh na si Dr. Ahmad Al-Qadi, jazahullahu khairan wa hafidha. At ngayon naman sa susunod na episode, inshallah, ay umpisahan na natin talakayin ang ikalawang haligi ng paniniwala na which is al-imanu bil malaika, ang paniniwala sa mga anghel. So inshallah, ilalahat umpisa natin sa susunod na episode. So naway naging kapaki-pakinabang, napulutan po natin ng aral. So i-review lang man po natin yung mga unang episode, basahin natin yung mga module, i-take note natin yung mga mahalagang paksa, mahalagang kaalaman, nang sa ganun hindi natin makalimutan at magdulot sa atin upang maging dalisay, tama yung ating akida at tamang manhaj ayon sa paniniwala at doktrina ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga salafus salih, at sila yung tinawag na ahlus sunnah wal jamaa. So hanggang dito na lamang. Ako po ang inyong kapatid na si Abu Hanin Nasruddin Ibn Abdullah, jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.